ang additional acquisition project para sa mga attack helicopters ng Philippine Air Force isusunod na. Ito nga po mga idol, ang karagdagang brand new na mga attack helicopters para sa ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil meron na nga pong go signal si Pangulong Bongbong Marcos para sa acquisition ng mga multi-role fighter aircraft para sa Philippine Air Force, ay sinisigurado nga daw po ng ahensya na isusunod nila ang acquisition para sa mga additional na attack helicopters ng ating bansa. Matagal na nga pong usap-usapan mga idol ang plano ng Philippine Air Force na dagdagan pa ang mga brand new na attack helicopters sa kanilang hanay. Ito nga po magpapalakas sa puwersa ng Philippine Air Force upang atakihin ang mga ground forces mula sa himpapawid. Ang attack helicopters ay merong mahalagang role para sa Philippine Air Force upang sagupain ang mga kalaban at magawa ng tama ang kanilang mga misyon. Marami nga po nagsasabi mga idol na mga T-129B attack helicopters pa rin ang bibilhin ng Philippine Air Force kung sakasakaling matuloy ang additional na acquisition project. Malaki nga po ang tsansa na itong helicopter pa rin ang pipiliin ng ating bansa, lalo pat meron ng 6 na units ng ganitong klaseng helicopter ang Pilipinas. Ngunit bukod nga po sa mga T-129B attack helicopters mula sa Turkey, ay meron pang mga ibang attack helicopters na pwedeng pagpilian ng Pilipinas. Ilang halimbawa na nga po dyan ang EH-1Z Viper ng Estados Unidos at ang kanilang Apache helicopter. Upang i-improve ang combat capability sa ground support at strike missions, ang Philippine Air Force ay nagkaroon ng acquisition para sa mga attack helicopters upang maging premier air attack unit ng 15 Strike Wing. Sa kasalukuyan ay meron pang mga MD helicopters, MD-520MG Defender, light arm helicopters ang ating bansa. Kung saan ang karamihan nga po dito ay mga luma na at malapit nang magretiro kung hindi ito i-refurbish agad-agad at papalitan ang mga piyesa nito. Bukod nga po sa mga attack helicopters ay meron pang mga AgustaWestland AW109E power light arm helicopters ang ating bansa. Ngunit ang mga ito nga po ay hindi pa sasapat, kaya't ang Philippine Air Force ay nagdesisyon na bumili ng mga purpose-built attack helicopters. Dito na nga po napili at pumasok ang pangalan ng T-129B attack helicopters mula sa Turkey. Ang TAI o Turkish Aerospace Industry T-129B attack helicopters ay isang twin-engine tandem seat multi-role all-weather attack helicopter na nakabase sa Mangusta A129 Mangusta platform. Ito nga po ay dinevelop ng Turkish Aerospace Industries kapartner ang Leonardo. Ang helicopter nito ay dinisenyo para sa armed reconnaissance at attack missions sa hot and high environments, rough geography at both day and night conditions. Ang helicopter nga pong ito ay unang lumipad noong September 28, 2009 at ni-introduce naman noong 2014. Sinimulan nga po itong i-produce noong 2009 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 70 units ang mga nagawang ganito. Sa kasalukuyan, ang mga military operators nito ay ang Pilipinas, Nigeria at Turkey lamang. Mga idol, malaki nga po ang posibilidad na itong helicopter pa rin ang bibilhin ng Pilipinas kapag natuloy ang acquisition project para sa mga karagdagang attack helicopters. Ito nga po ay dahil mas mura ang mga helicopters na ito kung ikukumpara sa mga ino-offer ng Estados Unidos. Bukod pa dyan ay sanay na ang Philippine Air Force kung paano i-maintain at i-operate ang ganitong klaseng helicopter. Sana nga po mga idol ay marami-raming units ang bilhin ng Pilipinas at nang sa ganon ay tuluyan ng lumakas ang puwersa ng Philippine Air Force. Dapat nga po mga moderno at malalakas na kagamitan na ang bilhin ng ating bansa upang mas maging reliable at mas maging solido ang ating depensa. Sa ngayon mga idol ay hindi naman nga po tayo nagmamadali at dapat mas unahin ang pagbili sa mga multi-role fighter aircraft na matagal nang pinapangarap ng Pilipinas. Pagkatapos nga po nito ay marami pang acquisition project ang nakapila na iisa-isahing tutuparin ng Armed Forces of the Philippines. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!